Hello guys! So, good morning kay Sir Recto. Si Sir Recto, member na natin yan sa economy. Tapos si Derek, he's an observer. So, naka-live din kasi ako sa YouTube. At yun yung shinare ko kasing link sa Facebook ko. So, yung iba nasa YouTube siguro sila. Ayan, we will start our podcast after 3 minutes. So, pag-uusapan natin guys today about yung mga terms sa Forex. Yan, yung kasi karamihan sa atin, di ba, hindi pa yun gaanong na, talagang nauunawaan ba yung mga term na yan. Pero don't worry, sa series ng ating podcast ay pag-uusapan natin iyan isa-isa. So, bawat terms na i-discuss namin later, meron tayong mas, ano ba yan, deeper, ano ba yan, tawag doon, topic pa, pag i-explain pa natin yan, isa-isa. So, kamusta ka naman dyan, Joanna? Anong pwesto mo kagabi? Or nag-scalp ka? Um, Sinundan mo yung up and down? Nag-start ko, syempre ako ay kung nasa ng opportunity coach, nandun ako. So, but actually, meron akong bias last night. So, bias was really by. Tapos, hindi ko lang talaga na-achieve yung up until the top kasi na prematurely close ko siya, but I was earning, and then kaya dahil sa hindi ako nakapag maximum profit. So inintay ko yung sell. So nag-sell ako from the maximum talaga. As in sa tuktok pababa. Wow, natalo mo siya. Pababa. Yes, Mm-hmm. yes. So pumaldo ako kagabi. Kanina Congrats! pala Kanina pala, so medyo 3 hours lang ang ating tulog dahil FOMC was very important last night. Kaya, ayun. At least bayad ang pupuyat. Yun naman yung masaya doon. Kaya okay lang. One day lang naman. One day lang naman na Magpuyat. less eat. So, okay lang yun. Ayan. Wait lang, inaayos ko pa 'to. Ayun na, 1 minute na lang. In-explore ko pa rin yung pag-setup nito sa OBS 'pag naka-Zoom. Paano ba 'to? Ayan, tapos na. 30 seconds na lang. Hindi ko. Um, Daan na ang timer. So, stop share tayo. Tapos na. Stop share. Ayan, it's already 11:36 here in the Philippines. Good morning, everyone. Good evening dyan sa mga nasa Canada and sa ibang parte ng mundo. Good morning, good afternoon, good evening. Hi, Joanna. Kamusta ka dyan? Hello. Yeah, hello everyone. Good day na lang, no? Good morning, good evening, and everyone. Good day to all. So yeah, we're on another session of our podcast for today, and we have a very nice topic as well. But this one is majorly on the basic side because later on when we do our series, we will have more topics katulad ng napag-usapan natin last time. So today, we have a very nice topic as well. So yeah, I'm excited to start. And yeah, here in Thailand, we are around 1 hour behind Philippines. So 10:30, medyo maulan, chilly. So it's so nice, so comfy to start our learning today. So yeah, excited ka ba, Coach? Excited na ako today kasi later mag-aano tayo, magla-live trading session. Magbabasa tayo sabay-sabay. At yun yung goal natin sa series. So, hindi lang mga basics, hindi lang basta lecture. Merong application para at least, 'di ba, kahit makahanap lang tayo ng isang setup, 'di ba? But kailangan din nila malaman kung paano ba talaga mag-ano,
trade ng tama, yung may proper lot size. So, I believe kasi practice talaga yung makakatulong, no? Hindi lang yung basta concept. So, ayan, Yeah. i-remove ko lang ang ating waiting room para tuloy-tuloy yung pasok. So, ayan, at yan, dito umuulan din po, malakas ang ulan dito sa Philippines at nakatakas na ako sa kids ko muna, kaya tayo ay mag-podcast. So, excited ako kasi nakakatuwa. Congratulations, Coach Joanna. At pang 5 na podcast na natin 'to, sunod-sunod, wala kaming absent. At ang goal kasi Yeah. talaga natin dito is matulungan yung mga, um, kapwa natin, mga gustong matuto sa trading. So, yung mga natutunan namin, mga experience namin ay ishe-share namin po sa inyo. At today, ayan, pag-usapan na natin yung mga terms sa forex. Kasi, forex might seem full of complicated jargon, ano, yung mga pip, ano ba yan? Pero, padadaliin natin ito. I-explain natin to in layman's term para hindi kayo ma-confuse. Alright, so let's kick things off. We've gathered 12 essential forex terms every trader should know. So, first up is yung pip. Hey, by the way guys, baka hinahanap niyo si Coach Emma. Medyo busy lang siya ngayon. Alam niyo naman, she's an attorney doon sa Canada. Yun. Kaya, busy si attorney mom. Yeah, that's for Yeah. me today. Ayun. So, si Sir Recto. Hi, Sir Recto. Hello po. Hi. Meron kayo ba, sir, question? Ma'am, Ah, sa ngayon wala pa ma'am, pero may ano muna. makikinig Medyo muna. medyo ano naman, medyo kahit papaano sa sa dami na rin ng naging losses, medyo natututo na ng kaunti. Kamusta ba, sir? Nagte-trading journal ba sila or hindi pa, no? Wala pa? Ngayon, hindi pa ako ulit nakakapagsimula. Kasi nung una, nung August, nag-trading journal ako. Kaya lang, nung medyo, ayun, na ano ko nga, na na nasunog yung account ko. Pero ano, at least kahit papaano napatagal ko naman siya kasi ano lang yun, eh, kumbaga sinimulan ko lang dun sa cent account ng mga $1,000 lang yata sa cent account. Oo, Tapos $1,000. yun, napadaan-daan ko lang naman na paangat hanggang sa naano ko na naman kung ano yung tawag dito, yung mali ko, na-overtrade na naman ako. Minsan Na-overtrade? oo, minsan na ano, na natataas yung kumbaga nandun yung ano, eh, yung tawag dito, yung temptation ng pag-aano ng Nagiging laging greedy. na-o-overtrade. Ayan, so Kahit nakita niyo kung ano kahit yung minsan naging ano, mali. kahit Mm. minsan yung halimbawa kasi 'pag ganito gabi, yun lang talaga available ko. Kumbaga parang naano ko bago ako matulog, eh, kaya lang nasosobrahan, Ay, taga ayun. saan nga sila, Sir Recto? Anong Actually ma'am, lugar? nandito ako sa Canada, kaya lang Canada kasi din. ano kasi ako, truck driver. So, around Canada, US talaga nagiging biyahe ko kaya Mm. yun, gabi lang ang available. Sa araw kasi drive, eh, puro driving, Oo. eh. Ay, pero nakaka-attend naman kayo sa mga masterclass sa ECA? Sa mga Oh, na-recording? bihira ho talaga, bihira. So Bihira. kaya pagka ano lang, ganito minsan pagka katulad nga ngayon na pagka nakatiyempo lang talaga ako ng pasok sa mga Zoom kasi katulad ngayon, buti kahit papaano hindi pa naano pa ako, na-busy pa ako sa pagte-trade ko ngayon dito sa UJ kaya Ano, kamusta minamo ang trade? Pumaldo ba or ay natalo? ano naman, kahit papaano nakapaldo naman. Okay, pero Pero ano ano ba lang, yun? ayun nga, Pinlano ba disiplina lang. yun or hula-hula Disiplina lang. lang? May disiplina Oo. naman. May ano naman siya na pasok siya sa trading plan mo or Oo, dala na talagang naman ano siya na, na emosyon? kahit papaano talagang inaano ko na, minsan kulang na nga lang papaloy ko yung kamay ko, tama na lang, ganyan na lang. Oo, naintindihan namin kayo, 'di ba? Minsan talaga mafi-feel mo parang, ang kate ng kamay ko, gusto ko pang pumindot, 'di ba, Coach Mm. Joanna? Experience mo ba So, 'yan? just so smiling while listening kasi nakita ko yung mga previous behavior ko that I've already corrected now. I'm actually thinking ano best way of trading option for Sir Recto, no? Kasi forex is one thing, but I'm not sure whether you're aware of binary also. Kasi usually pag
pag driver ka coach, lalo na pag mga long haul drive, baka konti lang yung oras ni sir, tumingin ng graph, ng market. Maybe you should also consider binary, which is a time trading. Meaning, ikaw ang magsiset ng time. Like, yeah, we had a podcast about binary. So if you don't know yet, we can share the link sa chat natin. Pwede mo panoodin, sir. And you would maybe interested also kasi yun, kaya mong kontrolin yung time since you don't have that much time. And Forex is mostly patience talaga ang kalaban mo dyan. So baka sa binary also maybe it's another option for you to try. Natatawa lang ako kasi nakikita ko yung mga typical talaga na Yeah, ako din. emosyon nag-i-start. And I was there. Definitely. Yeah. Sometimes, nandun din ako. Definitely more moderated Oo. already. Yeah, ako din, nakaka-relate ako sa'yo, sir. Naalala ko, kahit naman ngayon, pero lalo na talaga nung nagsisimula ako, ramdam ko na, alam ko na hindi na ako dapat mag-trade. Alam ko, kumita na ako, stop na, pero tumataas talaga yung greed eh. Kaya dito sa trading, yung skill set, sabi nila 10 to 20% lang yan. Mindset po talaga yung kailangan natin i-develop. That's why we're doing this kind of podcast to remind you sa kung ano ba talaga yung goal natin, 'di ba? Ni natin gusto yung maging greedy, ni natin gusto ma-overtrade. So we need to be to stay disciplined. Kaya sinimulan natin yung trading plan, yung growth plan. Naka-attend ka ba nun kahapon, sir? Napanood niyo po ba siya? Wala, pero yung sinend mo sa'kin na ano ma'am, inano ko ulit siya, pinanood ko ulit kanina. Kasi maaga naman ako nahinto, ayun, nagkaroon akong time, 'di pinanood ko siya. Kaya Mm. medyo ano talaga, actually kasi nung August, siguro mga 3rd week siguro ng August, ini-stop ko muna, sabi ko pahinga muna ako. Eh, Mm. pag-iisipan ko muna talaga, sabi ko, pag-aaralan ko muna talaga, sabi ko saan ko talaga, inano ko siya muna talaga, sabi ko saan ako nagkamali. Kumbaga, inano ko muna na kailangan ko muna disiplina ulit yung sarili ko bago ko ulit pumasok. Actually, last week lang ako ulit bumalik sa pagte-trade. Mm. Sabi ko, kasi inano ko lang sa cent account, sabi ko, kahit cent account, kung iisipin ko lang siya ng cent account na mababa lang, sabi ko, di paano ko rin papahalagahan yung ano, yung funds ko sa Standard. sa ACN. Kung iisipin ko lang yung sa ano nga, sa cent account nga, hindi ko mapahalagan kahit sabihing nasa maliit na lang eh. Kaya yun, ang pinag-aano ko talaga, kahit sabihing cent account lang, kailangan i-maintain ko siya na pasok siya doon sa magiging trading plan ko na 1 to 2% lang talaga. Yes. Kaya yun, na kahit papaano, sabi nga, basta mag-stick ka sa rules na ginawa mo, talagang hindi talaga, kahit sabihing may drawdown man, kakaunti lang. Pero iyon, usually naman, kahit papaano ngayon, maintain ko naman siya, ilang days na. Ilang Ah, percent, sir? ngayon, tinignan ko sa ano ko ma'am, dito sa ano ko siya sa Light Finance ko, yung ano ko ngayon, nasa 3.8% na ako, kahit papaano. Drawdown or yung Hindi, yung 3.8% ano ang ko, kita? yung tawag dito, Profit. profitability ko. Ayan. In 1 month. Nasa yan, 12.6% na pala ako ngayon. Congratulations, sir. Kahit papaano Tapos umangat. ayan, tapos sir, imagine mo kung ang risk mo lang per trade is 1%, 1 to 2, kahit naman matalo ka ng sunod-sunod na 3 beses, yung 12% mo, profitable pa rin yun. Tapos yung sumunod na trade mo, kumita ka ng 1, 2, or 3%. So mag-grow ya unti-unti. Schedule tayo, sir, ng growth plan mo tsaka trading journal. Set tayo ng meeting kung puwede ka bukas. Yun yung gawin nating session kasi wala tayong podcast bukas na yung may topic ngayon. So, yun puwedeng bukas meeting tayo tapos focus natin yung growth plan and ayun mag-invite na lang din tayo ng mga classmates na manonood. So, for now start natin yung topic tapos later sir hanap tayo ng, mga puwede nating tradean using Manara. Okey po? Yes po.
Thank you, sir, for joining. Diyan ka lang at kapag katapos ito, may time pa, ano ulit tayo. Q&A naman. Thank you, Sir Recto. So, huwag Hindi kang po. mawawala, diyan ka lang po. Okay, Yes. ready ka na, Coach Joanna? Yes, ready, and yeah, let's start, coach. So para ma-minimize natin, ma-manage natin yung time natin accordingly para naman sa mga busy na talagang join sa atin, then yeah, they can get the most out. Yes. So, ano ba to? Tawag ito. Pin. Ano ba mag-pin ulit? Okay na ba? Okay naman na yung screen. Ayun. So, first is yung PIP. Coach Joanna, i-open ko yung ano, no? Yung screen para makita na lang din nila yung itsura talaga ng mga PIP, ganyan. So, let me share na lang din ito. Share ang ating screen. Kita po ba? Kita. Coach, parang open ka din, coach, ng trading view, tas doon ka Yeah, na lang trading mag-type view. ng para nasusundan nila yung Yes. sinasabi natin mga Oo, para term. hindi lang tayo magkukwentuhan ng kung ano ba yung PIP na ano lang. Oo, kasi pag imaginary, medyo baka hindi ma-follow ng lahat. So, isulat na lang din natin. Audio-visual kasi tayo eh. Ah. Audio-visual learning tayo. So, ayun. PIP. Teka, anong chart ang open natin? Gold. Kasi Gold. mahilig kayo sa gold. Gold na lang. Yes. Ayan. So, itong trade na to, natipihit muna siya bago siya bumaba. Ito Yung yung trade na pwesto yan, ko nandiyan ako. kahapon. Ha? Nakapasok ka Yan, dito. nandiyan ako from top to bottom, from bottom to top. Okay. So, ayan, yung i-discuss natin, ipapakita natin sa inyo ng live. Okay? So, yung PIP, ito po yung ibig sabihin nun is percentage in point. It is the smallest price movement in forex market, pati sa crypto. Ay, pati ba sa crypto? PIP din ba doon? Basta kasi forex trader ako eh. So, sa forex yun po yung sukat ng ginalaw ng presyo. So, usually po, ika-fourth decimal, like ito, yung Euro USD, di ba? 1.1118. So, yung PIP, yung 8 na yan. Pero sa gold, di ba dito, Coach Joanna? Tama ba pag gold? So, mahilig sa gold si Actually, Coach coach, Joanna eh. ayan, tama naman yan, coach. Go Ayan. lang. So, ayan, understanding PIPs is crucial because it's how we measure profit or loss. So, bakit mahalaga po malaman ko ano yung PIP? Kasi, ganito siya. Teka lang, halalagyan ko lang ng calculator. Kasi you have to know ano yung PIP para, wait lang. Bagal. Wait lang naglo-load yung isa kong tab. Dito ako sa Euro. Mas kilala ko kasi si Euro. Okay. So, si Euro, kung nakikita niyo po, kung tayo ay pumwesto po dito, yan, ito yung ating trade. Kung tayo ay pumwesto dito sa line na to, at 1.1118, tapos ang TP mo is 1.1147. So, yung 47 minus 18, yun yung ginalaw niya. So, ilan yun? So, gawin natin 48 para mas madali i-compute. So, 48 minus 18, so 30 yun. 30 pips po ang ginalaw niya. At kung nahihirapan kayo mag-compute, don't worry. Nakikita niyo po itong sukatan natin na to. Bawat move ko po, nakikita niyo itong 29.7, meaning ang TP ko is 29.7 pips. Saan nanggaling si 29.7 pips? Yan po yung from dito, yung 1.11184 minus 1.11481. Hindi pala minus. 1.11481 minus 1.11184. Subtract mo po yung distance na ginalaw niya. Yun yung PIP. Tapos ito, dahil ang hirap compute. So, gumagamit tayo ng panukat. So, ito po yung, kapag po pinuwesto mo yung ito, tawag ko dito, ito siya. Yung long position or short position, ang kinaganda po kasi nito ay
yun nga, masusukat mo yung ano yung pupuwede mong, TP tsaka SL kahit hindi ka pa nag-e-enter ng trade sa MT4 mo. So, you have to plan your trade muna. So, just like this, kung nandito po tayo ngayon sa ating screen at kunwari, okey gusto kong makapag-place ng trade kapag bumaba siya here. So, magkano kaya ang TP ko? Ilan kaya ang TP ko? Isusukat ko ah base sa pips ba na sinet ko, gusto ko 10 pips lang, 20 pips lang, or gusto ko dahil magko-close yung trade ko because, may resistance doon. So, for example, gusto mo dito yung TP mo, kasi nandun yung tuktok. So, ilang pips yung TP mo? Ilan yung puwede ko kayang kitain? So, dito makikita mo 'pag hinover mo po itong green na 'yan, sabi po dito, 58 daw po ang ating pips. So, alam mo na 58 yung puwede mong kitain. So, kapag 0.01 ang tinrade mo, kita ka diyan ng $5. Kapag namang 0.10 ang lot size mo, kita ka diyan ng $58. Kapag naman lot size 1 ang tinrade mo, kita ka ng $580. So, by knowing what is pip, may idea ka na magkano yung profit at matatalo mo sa trade. So, bago ka tumingin din muna sa kikitain mo, tignan mo rin muna magkano yung matatalo mo. Ilang pips ba ang puwede mong matalo just in case mali ang analysis mo. So, for example, you placed your SL sa area na 'to kasi, ito yung previous na naging low niya. So, sabihin mo, "Okey, kahit na hindi ako nakatingin, dito ako magpe-place ng, buy na entry ko, dito ang TP ko because dito yung, um, take profit." So, ngayon kung ito ang SL, tatanungin mo yung sarili mo, "Ilan kaya ang ano ko dito, ilang pips ang puwede kong matalo?" At kapag, hinover mo po ulit dito sa red box na 'yan, makikita mo 19.4 daw po ang aking pips, yung SL pips ko. So, nalaman ko na 19.4 at nakita ko yung risk reward ko is 3. Meaning, kung nag-risk ako ng $1 dito or 1%, 'pag na-hit naman ng TP ko, ang puwede kong kitain is $3 or 3% kasi risk reward ratio niya ay 3. So, gets po ba kung anong pip? Yun po yung distance mula dito papunta dito, entry papuntang SL or entry papuntang TP. Grabe 'no, Coach Joanna, pip pa lang yun. 12 pa 'to. Kaya nga ako, iniisip ko coach, hapayawan lang natin kasi kapag inisa-isa natin lahat ng term coach, I don't think na aabot tayo ng 1 hour. I think it Kaya will be nga. more than 1 Ano bang hour. maganda, So, Coach Joanna? is Ipapahapayawan na lang. feeling ko hapyaw lang like summary tapos kasi katulad niyan yung tip, yun lang Ang naman yung haba. parang movement, no? Kunwari, nag-start ka ng 0, umangat siya ng 1. Ilang pip yun? Eh di 1. Kada ilang pip equals to $1. So let's say every Kaya 10 pips is equal to how much in USD coach. Kunyari, kapag 10 pip ang ginalaw, so from 0, imagine niyo may 0, yun yung starting point nyo. Gumalaw tayo ng 10 hakbang. So how many pips? 10. 10 pips yung hakbang na ginawa natin. Coach, lagyan naman natin ng value kasi baka pag percentage medyo pag mga katulad kong hindi ganun kagaling sa math, no, percentage, kasi isipin mo, okay, nagets ko naman yung percentage, pero kasi focus ako, magkano yun, right? Magkano ang 10 pips, for example, kung ang volume mo ay 0.1. I-discuss natin 'yan sa susunod na topic, yung how to calculate. So guys, stay tuned kasi gagawin talaga namin 'tong series. Kasi bawat topic na i-discuss natin ngayon is marami siya talagang dapat kang matutunan. Connected kasi siya talaga. Oo. So ngayon, i-intro na lang natin sila. Oo. Kung tayo sa pip, I hope everyone knows ano yung pip, yun lang yung movement from your entry point, regardless whether it goes up or it goes down. Ano yung movement na yon. Yeah. So for Yun lang. example, ito pinakamabilis lang na explanation. Kung ito 1.114 ngayon, so kapag 'to naging 5, nag-move siya ng 1 pip. Ito ikaapat na decimal na 'to. 'Yun, gano'n lang siya. Kapag naging 1.1116 siya, so 2 pips, gano'n. Okay, gets na? So next
Coach Joanna is the Spread. Nako, kung yung fifth medyo mabigat, kamusta naman yung spread, coach? Yung spread eto. is actually, paano ba natin ma-explain ng mabilis tong spread na to, coach? Lagyan natin ng example. So, actually, meron tayong trading view, tapos meron kayong broker. Ayan, si broker kasi usually nagbibigay ng spread eh. Siya yung, Yes. So, yung spread, normally, right, kapag magpapapalit ka ng pera, pag pumunta kayo sa kahit saang palitan ng pera, may makita kayong table doon. Yung table doon, may selling price, saka may buying price. ayan, Yung eto. difference, ayan, selling price, saka buying price. Pag minus mo yan, yung difference ng dalawang yan, yun yung spread. Yun yung kinikita ni broker pag tumaya kayo. For example, nakita mo ang price sa taas, 62048. 62048, yan sa taas. Kunwari lang. Tapos, dyan ka, yan yung kinilik mo. Pero, pag minus mo ngayon yung presyo ng buy, magkano yan, coach? Pa-minus naman. In short, yung difference nitong dalawang to, yun yung spread. Yung spread, dyan kumikita si broker. Yes, kumbaga para mas madali Dito nilang maintindihan natin, si spread, okay. si 50 pesos na lang. Yan, ganyan natin i-explain. Like, for example, sa money changer, di ba, sa bangko, pag bumili ka ng dollar, kunwari nabili mo siya at 58 pesos. Pero kapag naisipan mo ipalit on the same day, pero yung may palitan sila na yung ask price at bid price nila is magkaiba, 'di ba? So kapag bibilin nila 58 pesos per pag binenta mo ulit, kukunin na lang nila yan at 56. Natalo ka ng 2 pesos. Mura nilang binili. Nag-bid sila ng mas mura. So yung difference po nung bid at ask, yun ang spread. Yun. Kaya baka kasi 'di ba magtaka sila, ba't ganun? Kakabay ko lang, bakit talo ako agad? Yun, yung talo mong yun yung spread. Yes. Buti na lang na na-mention mo. Normally, kapag nag-place tayo ng trade, baka mapansin nyo na the moment na nag-click ka ng sell or nag-click ka ng buy, yung unang value nun is negative something. Kasi yun yung binabayaran mo right away na spread. Yeah. Ide-demo ko pa ba yun? Wag na or lalayo. Click ka lang ng isa dyan, mabilis lang naman yun. Sige. Or, yan, pinindot ko lang yung demo mode. Ay, wala pa kasi Ayan. itong Ang nakita lang sa magde-deposit tayo ng virtual money. So, virtual money. So, ganun lang siya. Pag magde-demo kayo, kahit wala kayong fund, pwede naman kayo start mag-trade by depositing virtual money. So, bakit wala akong fund? Ayaw niya ng demo ko ngayon Anyway, hayaan mo siya. Dito lang tayo sa reel. Hayaan natin sa susunod na topic. Mamaya pakita natin yung reel naman kasi magte-trade tayo ng live. So, ayun yung spread. Next is the leverage. Okay, ako na to. Leverage po, ito po yung pwede tayong mag-order ng mas malaki. Yan, kesa sa pera natin. So, ang leverage po is, kunwari, meron tayong $100 na fund. Pwede tayong maka-order ngayon ng lot size 0.10. Pag sinabing 0.10, ang units of currency na yun is, ilan yun? 10,000 units. So, basta yung leverage is, ina-allow tayo ng broker na makapag-order ng mas marami. So, hindi kagaya sa bangko, kapag meron kang $100, pinapalit mo ng euro, kung ang palitan nila is 1:1, makakakuha ka lang ng 100 euro. Pero kapag po may leverage sa mga brokers, ina-allow tayo na magkaroon ng times 100, times 1,000 ng kung anong
budget natin. So, kung may $100 tayo, tas ang leverage natin is 1:1,000, we can order up to, magkano yun? 100,000 units of currency, which is lot size 1. Okay, gets niyo po ba yun? Itong white, hindi ako marunong Ba't ka na lang? yan. So, yung kahit 100 lang, kita ba? Paano ba ito palaki? Lagyan mo ng Ayan. So, pag may $100 ka, pag may $100 ka po, sa bangko, ang makukuha mo lang €100. Pero dito po, kapag 1:100 ang leverage mo, pwede ka mag-order ng ilang units of currency? 10,000 units of currency, which is katumbas siya sa lot size 0.10. Kapag yan ang sinet mong leverage, hanggang 0.10 ka lang. Tama ba? Oh, 4 na 0. So, yan. Hanggang 0.10, pwede mong orderin. So, kapag nagtaya ka ng 0.10 lot size, 0.10 lot size, it's like you have a 10,000 units of currency, $10,000. So, dahil 1:100 ang leverage mo, meaning malaki yung pwede mong kitain dahil meron kang 10,000 na units. Pero kapag naman po ang iyong leverage kunwari is 1:1,000, pwede mong max na i-orderin, na total order mo is 100,000 units. That is lot size 1.00 sa standard lot. So, imagine, 100 lang pero pwede kang mag-order ng ganyang kalaki. But, syempre, malaki po yung risk pag yung lot size mo is malaki. Again, kung mas maintindihan niyo yung PIP, for every order mo na lot size 1, bawat PIP ang pwede mong mapanalunan ay $10 at $10 kada PIP ang pwede mong matalo. So, kung nag-order ka ng lot size 1 dito, pag gumalaw yan ng 10 pips lang, meron ka agad $100, no? Instant money, $100. Kaya lang, bago mo isipin yung bilis ng kitang yon, pag naman bumaba yun ng 10 pips lang din, napakanipis, ubos ang $100 mo. 'Di ba? Hindi porket pwede kang mag-order ng ganyang kalaki kasi pinautang ka ni broker kasi may leverage, o order ka na agad ng lot size 1. Hindi gano'n. Hindi hindi ka magse-stay sa game. Hindi mag-o-open yung position mo ng matagal kasi nga kapag naubos yung fund mo, kasi nga bawat galaw is umaakyat or nababawasan yung fund mo, yun yung ano sa'yo, magde-determine kung magse-stay ka pa sa game or stop out ka na, sunog ka na. Kaya balita tayo na may mga trader na nasusunugan because nag-o-over leverage sila. Kaya actually kapag manual trading ang recommended, mas mababang leverage. Actually sa US nga, mga Canada, ang gusto lang nila talaga mababa eh. Actually pinaka-safe nga 1:1 eh. Para hindi ka mag-over leverage. Kaya lang ano naman yun, masyadong mababa. Yung iba 1:50, mas mababa mas okay. So kapag kunwari 1:50 ang leverage mo, times ano lang siya, times 50 yung pwede mong orderin. Kung 1:10, so kung may 100 ka, hanggang 1,000 units ka lang. Ano ibig sabihin nun? 1,000 units lang pwede mong orderin. So, 0.01 ka lang. Kapag nakapag-trade ka na ng 0.01, tapos yun ang sinet mong leverage, hindi ka napapayagang mag-trade pa ng another position. Kaya kung magma-manual trading kayo, mas safe ang mas mababang lot size para mapigilan ng broker, mapigilan ng account mo na mag-trade ka pa ng mag-trade. Kasi pag 1:10 ang leverage mo, gustuhin mo man mag-trade ng 0.10 o 0.5, 0.05, hindi ka na i-allow. Hindi siya clickable because ang sinet mong leverage ay mababa, 1:10. So, okay po ang ganitong leverage, mas mababa, mas okay for manual trading. However, may mga strategy, like usually sa mga EA, we do like this because iba namang strategy yun. Mas mahaba yung
mas malaki yung risk doon. Kaya magkaibang strategy yan, wag niyo i-apply yung ganong strat sa manual trading. Basta pag manual trading, always check kung ano yung pwede nyong malos kapag hindi tama yung iyong trade. So, yun yung advantage kapag mababa ang leverage. Pero advantage din naman pag malaki ang leverage kasi syempre imaginein mo magkakaroon ka ng 10,000 units of currency kahit $100 lang ang fund mo. Ayun. Okay? Naintindihan po ba? Yes. So if may question ka ba lang ko, Sir Recto? Wala naman, ma'am. Ano naman, nakukuha ko naman. Yes. Sige po. So next I see, ayan na coach, si Latsay. Lot. At nabanggit ko na rin pala. So, sa'yo na yung susunod. So si Lot is yun yung trade size na kunwari sa standard lot, ang 100,000 units po is katumbas po ng 1.0 lot. Ayan, kumbaga sa forex po kasi hindi kami bumibili ng hindi ganito yung, orderan. Hindi ka umo-order, "Pabili nga ng 100,000 units." Hindi mo ita-type 100,000 units. Hindi kagaya sa stock market, sa PSEI, 'pag bumibili kami kasi dun, ilalagay mo kung ilang shares yung gusto mong bilhin, yung mismong dami. Sa forex, we convert it into lot. So kapag gusto mo umorder ng 1,000 units, lalagay mo lot size 1. Kung gusto mo umorder ng 100,000 units, order mo lot size 1. Pag gusto mo ng 1,000 units lang, ilagay mo 0.01. If you are trading sa standard or ECN account. Pag naman cent account, pag nilagay mong 1.00 cent lot, okay, ito 1.00 cent lot, katumbas po niyan ay 0.01 standard lot. Yan yung sa classic or sa ECN. Ibig sabihin yan, umorder ka ng 1,000 units. Yon. Bali, pag sinabing lots, yun yung dami ng in-order mo. Yun yung volume. Trade size. Ayan. Coach Joanna, the margin. Gets mo? Yeah. Ay, nakamute ka, coach. Oh, sorry. Yung margin short lang, parang ano lang to, this is the required amount to open the position. Parang ito yung ano, in a sense, ito yung ah hindi collateral, but ito yung assurance ni broker na kaya mong i-open yung position na yun. Kaya minsan, di ba, kapag masyado nang mababa yung kapital mo, tas gusto mong mag-open pa din ng 01 or 02, tas hindi na kayang suportahan ng kapital mo, yung assurance ni broker na in case na matalo to, in case manalo to, your capital can support your trade. Biglang minsan magsasabi sila sa iyo na you have to top up already kasi mababa na ang. So yun yung mga tinatawag nilang margin call. Every broker has its own margin percent. So every trade mo, I think for your brokers, you need to know what is the margin percentage na ano, constant naman yung value nun. So let's say, for example, kung ang margin percentage is 1%, then dapat yun yung parang magiging assurance ni broker na i-allow ka na mag-place ng trade, basically. Ano po Yes. sinare mo, coach? Ayan, sinare ko lang para may preview sila nung sinasabi mo about the margin. So yan, kumbaga yan yung collateral nga sabi ni Coach Joanna. Yeah. If ever masunog yung $1,000 mo, meron silang tinabi na yun yung ano nila, kikitain nila. Kasi pinahiram ka nila, 'di ba? Parang inalaw ka nilang mag-trade ng malaki. So, yan yung required margin or required collateral na para maalaw ka na mag-open ng position. So, we will discuss about this sa iba pang session. Okay, so, ano siya,
mahabang usapin din po yan. Ito po yung margin, makikita niyo yan sa inyong MT4 account. Di ba may free margin, margin. Yan, discuss natin kung ano po ba ibig sabihin ng mga yan isa-isa. So this one is a preview lang. So yeah. Next topic natin is a stop loss. Ito naman si stop loss. Wala kasi kaming presentation kasi ang gusto nga namin is gawing live talaga. Pakita sa inyo the actual sa screen. So, ito lang para may idea sila sa stop loss. Ito yung amount na kung saan masasabi mo po na ano ka na, game over na yung trade na yan, out na ako, stop na, stop loss. Ika-cut mo na yung loss mo. So, for this example, okay, dito ako maglalagay ng SL. I am aware na if ever ma-hit po yung SL ko, done na yung trade ko. Tapos na ako dyan. Hanap na ako ng ibang setup. Ang stop loss po is your risk management tool. Okay? It closes your trade automatically when the price reaches a certain point, helping to minimize your losses. So, for example, kunwari, sell position, kunwari tayo. Saan ba yun? Kunwari, ito. May mga moment na ganito. Kunwari, nag-place ka ng trade dito. Sabihin mo, okay, ay, feeling ko mag-aano siya. Tataas siya. Which is nangyari naman, di ba? Umakyat po yung trade. So, nag-set ka ng stop loss mo here because naisip mo, okay, nag-set ako ng stop loss ko here kasi feeling ko hanggang dito po bababa dahil ito yung previous low. So, kung sinet mo yung stop loss mo here at nag-enter ka dito, bumababa po siya. Kahit hindi ka nakabantay, kapag na-reach po niya itong sinet mong stop loss, mako-close na yung trade mo. Done ka na. So, yan yung point kung saan masasabi mo invalid na yung setup mo, yung analysis mo. Kaya lang, sa mga newbie po ay kadalasang na-experience yung ganito. Minsan, yung nalagay nating SL ganito. Dito ka naglagay ng SL, bumaba muna, na-hit mo na ang SL mo, tsaka siya lumipad. 'Di ba nakakainis yung ganun, ano? I'm sure nakaka-relate ang maraming traders dyan. Kaya ending, hindi na lang ako maglalagay ng stop loss. Kasi lagi na lang nahi-hit yung SL ko. Tapos tsaka naman lumipad, tsaka naman pumunta dun sa direction na ginawa ko. So, ganyan kasi yung senaryo. Kaya kailangan mo maintindihan saan ba maganda yung SL. So, you have to identify, know how to read the chart para alam mo kung saan siya ipopwesto. Kasi, minsan, nagkakaroon muna ng SL hunt. Yung may liquidity muna, liquidity grab, bababa muna siya bago pupunta siya doon sa tamang direction niya ulit. Kaya you have to understand the technical analysis, check mo yung mga previous na naging ibinaba niya. So, kung kunwari nakita mo dito, okay, dito pala yung previous na ibinaba ng presyo, umabot pa nga hanggang dito. So, siguro kung maglalagay ako ng SL, mga hanggang dito, kasi yun yung previous niyang low. So, kung dito ka naglagay ng SL, yan, di ba? Buhay pa yung trade mo. Tsaka siya lumipad ng bonggang-bongga. Oh. So, kung ikaw po ay hindi ka nag-analyze, hindi mo nakita yung mga key areas na yan, malamang naglagay ka lang ng SL banda dito. Tapos nagulat ka na hit yung SL mo. Talo ka agad ng ilang pips? 16 pips. Kung dito mo nilagay, talo ka ng 18 pips. Gets po ba yun? So, talo ka ng 16 USD or 18 USD, coach. Yes. Kapag 0.10 ang lot size. Kapag naman lot size 1, talo ka 180. Yun, 180. Gets niyo po ba to? Kasi again, pag lot size 1, ang lot mo, $10 per pip ang pwede mong kitain or matalo. $10. So, pag nakakita ka na 18 pips to, meaning 180 ang pwede mong matalo. Kapag 0.10 ang lot size mo, $18 ang matatalo mo. Pag 0.01, ang talo mo is $1.8. So, i-move mo lang ng isang decimal.
kapag 0.01. Gets. So, kung ang fund mo ay $100, pasok pa siya sa 1 to 2% risk mo per trade. So, kung kunwari, sadyang ano lang talaga, 'di ba? Minalas ka na hindi na-hit yung SL mo, which is yan kunwari 20, natalo ka ng $2. Hayaan mo na, okay na yun. Na-hit, at least na-compute mo 2% lang siya. Kung hindi ka naglagay ng SL ta's tumuloy-tuloy pa yan, di yari na. So ayun. Next is the Coach Joanna. Take profit. TP. Okay. So, syempre, kung may SL, ito yung gusto natin lahat. TP, right? TP hit kung saan tayo mag-take profit. Ito yung normally pag nag-place kayo ng trade, ito yung value na ilalagay mo na kung saan kapag ang presyo ay pumunta dun sa value na yon, automatically your trade will be closed. So, yun po. So, normally kapag nag-a-analyze kayo, katulad nga po ng example dito ni Coach Janice, no? Meron tayong green and red. So, green yun yung kung saan mo pinipredict na yung presyo ay pupunta. So, we are on a long position, buy position. And here, we are calculating hanggang saan yung potential na TP mo na hindi mo feel. Ito ay based sa galaw ng market, sa galaw ng presyo. So, yung value na yon ilalagay mo sa ano mo, sa trade mo, and then in case na hindi ka nakatingin, once that particular price is reached, then your trade will automatically be closed. So, yun yung TP, kung saan ka mag-take profit. Yes. Yan. Thank you, Coach Joanna. So, ayan, nag-drawing lang din ako dito ng kabaliktarang posisyon. So, short position siya. Kapag naman short position, ibig sabihin nag-sell tayo. Dito nyo makikita yung TP, yung green. Basta yung green yun yung TP, yung red yun yung SL. At what I appreciate sa ganito po na paglalagay ng short position and long position ay, yun nga, nakakalculate mo po kung magkano yung risk-reward ratio. Ayan, nagbabago siya. Tsaka nakakalculate nyo agad kung ilang pips ang TP at ang SL. So, sa trading, kailangan, umpisa pa lang, you know how much yung pips ng setup mo. Sa trading, either fix yung SL at TP mo, or you will base your SL at TP base sa kung ano yung nakikita niyong chart, base kung saan yung siguro yung support at resistance, saan yung fair value gap, saan yung previous high. Yan yung mga pwede niyong gawing tawag nito, palatandaan or guide kung saan yung ipupwesto yung SL. Then, so pwedeng ipwesto mo dito kasi you are assuming na dito kasi yung previous low kaya lang umakyat pa hanggang dun, oh. Grabe yung dito nangyari. So, yan. Ito may FVG dito. So, yan. Ibang topic na lang yun. So, kung kunwari, sorry, Coach. I think kung mag-trade tayo, para sa akin, Coach, mas maganda kung ipa-plot mo yung trade mo and then mas maganda na ilalagay mo yung SL and yung TP mo to the place where it does make sense. Meaning, hindi lang dun sa hanggang saan lang yung kaya ng capital mo or hanggang saan lang yung preferred mo na SL or yung willing mo na matalo in case na matalo ka. Why? Because if you do that, if you place your position kung saan nagme-make sense yung galaw ng graph, doon mo makikita yung totoo mong risk if you go for that particular trade. For example, kung mahaba ang wick na yan at nakita mo na itong wick na color red na to, ilang pips yan, Coach? Yung red na hindi, sa baba, yung red. Hindi, yung red. Ilang 20 pips. 20.4, yes. So 20.4. So in short, okay. I think you're getting my point, right? So ibig sabihin, kunwari, kung ito ay 1% or pasok dun sa 1 to 2%, no trading plan mo, then ibig sabihin, good trade siya sa'yo. In case na hindi, in case na more than siya dun sa
afford nung capital mo or more than siya dun sa SL na, sa price na, parang ganito. Isipin mo na lang kung 1 to 2, let's say you're only allowed to lose $1, $2, tas $3 siya. So, dalawa lang ang pwede mong solusyon dyan. Either one, you will not go to the trade, or either two, you will look for a better position na pasok doon sa trading plan mo. Kasi magkakaroon ka lang naman ng mataas na risk na ganyan kapag yung position mo kung saan mo gustong pumasok ay mali. Or kung hindi man mali, yung currency na ginagamit mo masyadong mataas yung galawan. Like for example, eto kasi Euro USD to pero kasi sa gold, ako kasi personally I'm playing gold. Si gold kasi yung mga 10 pips na ganito, saglit lang to ni gold. Isang galaw ni gold, 10 pips. Napakabilis ng 100 pips kay gold. Kayang-kaya niya Lamunin. kayang-kaya niya up and down ng 100 pips. So, kapag maliit ang capital mo, talagang kailangan aware ka doon sa risk na pinapasok mo. Kung 100 lang ang capital mo, then you have to go by cent account para Cent makapaglaro ka account. naman. Yes. Yun yung gusto ko sana idagdag kanina sa third option. Kung na-calculate nila na, okay, yung SL na nasukat ko is masyadong malaki, like naging 200 pips yung sukat niya, mag-ano ka, mag-cent account ka. Kasi, calculator. Ito. Imagine mo na lang, yung 100 USD mo, Ito. kapag naka-cent account ka, ilan yun sa cent account? 100 times 100. Yeah. So kung kunwari 20 pips, 'di ba? Yung nasukat nating SL. Ibig sabihin, kung may 100 fund ka, hindi ka po pwedeng mag standard account. Hindi pasok. Pag ginawa mo po 'yan, ang risk mo po sa trade na 'yon ay pag nag 0.05 ka, ang risk Wow. mo diyan is 10 USD. So kapag doon lang 10%. tayo sa 1%, kailangan para ma-follow mo ang risk management mo na 1 USD lang ang pwede kong matalo, 1% lang, you have to go sa 0.5 cent lot. So, ibig ko lang sabihin po dito, hindi po kasi dapat fix ang lot size. Hindi fix ang position size. It will depend on your stop loss pips. Kasi minsan, pag nakatsempo kayo na ang setup is sa higher time frame, sa mga H1, yan kapag, syempre, higher time frame, malayuan po ang ano niyan, malayuan ng SL niyan kasi malalayo yung ano niya, tawag nito, support at resistance. So, hindi uubra dito ang 10 pips kapag nag-analyze ka sa H1, nag-day trading ka. So, malalayo po yung ano niyan, SL niyan. Malalayo yung pips. So, kapag po kunwari position trader yung kinokopya yung signal provider or ikaw, ang strategy ng nakita mo or yung setup na nakita mo is malayo ang SL. Kasi like na-mention ni Coach Joanna, malayo, 'di ba, ang galawan ng gold. So, dapat bibigyan mo ng room yung ano, yung setup mo na pupuwedeng bumaba muna bago umakyat, na para i-a-allow mo yung trade mo na mabuhay ng matagal pa bago ma-hit yung SL. Kasi usually sa trade talaga, humihinga muna yan, nagpo-pullback bago lilipat ulit, bago magko-continue. So, you I have think to marami ng identify. sorry Coach, I think marami na sa audience natin mas interest na ngayon paano ko malalaman hanggang saan? Hanggang Hanggang saan saan? yung yung Oo. mga technical na I think later when we go more advanced, malalaman natin yan ano yung where it does make sense kumbaga, Mm. or hanggang saan yung deep, hanggang saan yung akyat, bababa na ba, aangat na ba, hindi siya feeling, may logic yan, may Mm. analysis. And I think yun talaga yung importante kung maiintindihan mo yung analysis na yun kasi that will save you dito sa risk management ng account mo. Kumbaga, yung risk mo pag nag-open ka ng trade, yung risk mo kapag i-close mo na yung trade, lahat yon papasok kapag magaling ka na dito sa analysis part. But before we go to analysis, syempre, basic tayo ngayon in terms of
ano yung mga terms para kapag nag-usap-usap na tayo ng advance, hindi tayo confused na, okay, ito pala yung margin. Okay, ito pala yung base reward niyan. Ganito yung minove niya na pips. So, ganito yung ano niyan, may volume. So, pag nagganon na tayo ng usapan, everyone will be on the same page. Kaya tayo nagbe-basic muna ngayon. But eventually, we will go deeper there later on Yes. sa ating mga series. Yeah. And the next topic nga is yung ano, 'di ba? Ask price and bid price. Natakal na natin yan kanina. Natakot Yeah. na natin siya kanina. In So, yun short, yung ika-8 kapag natin. Yeah. yes. I think yung ask tsaka bid price correct is just basically yung example ni Coach kanina, pumunta kayo sa money exchange, nakita mo yung maganda nilang table na may red and green, no? Or punta kayo sa, ayan, yung ganyan. Makikita mo, ito yung selling price nila, ito yung buying price nila. So, kunwari ikaw, gusto mo magpapalit ng dollar. So, ibig sabihin ikaw, you want to buy, pero sila, they want to sell. Kasi magkaiba yun eh. Parang, syempre, ikaw tsaka a customer and a merchant. If customer want to buy $1, then the merchant will specify na, okay, ito yung rate namin kapag nagbumili ka ng $1. So that's their selling price. So yun lang naman yun, asking and buying, ask and bid price. Parang Yeah. buying and selling price lang in short. Yep. And then the next term is yung currency pair. So, yan yung pang 9 term natin, currency pair. So, pag sinabing anong currency pair yung tina-trade mo? So, si Coach Joanna, currency pair na favorite niya ay XAU-USD or also known as gold. Ako naman, nag-start ako sa Euro-USD. So, pag magte-trade ka kasi maganda, mamili ka lang ng at least 1 to 3 na pair na gusto mong aralin para magagamay mo yung galawan niya. Bawat ano kasi currency pair may mga behavior po 'yan. Iba-iba po yung nilalakbay niyan kada araw. Parang ito kasi may average na nililipad lang siya tapos nun nag-ano na siya, bumabalik na siya dun sa dati niyang presyo ulit. So, si gold masyado siyang malaki yung galawan niyan, lalo na yan sila Bitcoin, 'di ba, sa mga crypto malalaki yung galawan niyan. So, sa forex yan yung Euro-USD ibig sabihin po niyan, you are trading the euro against the US dollar. So, if you place buy, ibig sabihin pumapabor ka sa euro. 'Pag po bumili ka ng isang currency pair at the same time nagse-sell ka na rin nun, together 'yan. Kasi kapag pinindot mo buy button, nag-buy ka ng euro, meaning nag-sell ka na rin ng USD. 'Yun. At 'yun, yung the first currency po is the base and the second is the quote. Gets? So kunwari USD PHP. So yung base mo is USD, yung quote mo is PHP. So your goal is to predict whether the base will rise or fall compared to the quote. So kapag po ang nasa umpisa yung base naman ay kagaya nito, USD JPY. So kapag po ang news pumabor kay USD. So syempre ang dapat bias mo ay buy kasi Bye. pabor. Yes. Kapag po naman ang news ay pabor kay USD, magba-buy ba or magse-sell kay Euro USD? Si Coach Recto. Sir Recto, sir, kapag po pabor ang news kay USD, tayo po ba ay magba-buy or magse-sell? Sell. Tama. Kapag naman dito, USD JPY, magba-buy or magse-sell? Magbabay. Yon. Eh dito kay AUD USD, buy or sell? Sell pa rin. Pasado si Coach, si Sir yan. Yan lang siya. Basic class kasi minsan, 'di ba? Yan yung minsan nasa-skip ng tao, biruin mo nagpabor sa news yung USD tapos kontra yung nilagay mong trade. Kaya nga pala singit ko lang, sinasabi po na kahit na, sinasabi ng technical analysis mo ay it's time to sell, just like what happened sa gold. Imagine this, kung nung ditong panahon ay ikaw ay naka-sell, kasi sabi po sa chart ng technical analysis 1, 2, 3, 4, 5 times ni-respect yung area na yan ng ilang beses, 6. So, laging nagkaka-reversal 'pag napupunta sa area na 'to.
Pati yung mga professional traders natin, ang bias nila sell. Wala. Gusto ni gold lumipad, wala kang magagawa. So kung ikaw ay naka-sell dito because sabi ng mentor mo, sabi ng technical analysis, sabi ng lahat ng indicators mo, ito po yung perfect example na sinasabi natin na bakit tayo dapat may stop loss. Kasi walang makaka-predict saan pupunta talaga si market. So, 'di ba? Tingnan mo, kitang-kita naman, no, lagi nagre-retrace sa area na yan. But, talaga naman binasag ni gold at talagang nagtudamon siya. Lumipad ng bonggang-bongga. So, ayun. Ito yung gusto nating sabihin na kung bakit tayo dapat naglalagay ng SL. So, imagine kung nag-SL ka, nag-trade ka dyan, na-compute mo na okay, ang willing ko lang matalo is magpa-place ka ng trade here, 621. Ang laki, no? Kasi each one time frame eh. Tapos dito, kung magpe-place ka ng trade, goal mo 1,606. Ang laki. Pang ano to, pang position trader. At least aware ka na if ever hindi ka nakabantay at na-hit yung SL mo, hanggang dito lang ang talo mo. Papaano kung hindi ka naglagay ng SL? So, gulat ka na lang, ubos yung fund mo. So, gets? Yun yung purpose ba tayo may SL. So, next is Coach Joanna, the bearish and bullish. Okay, bearish and bullish. Ito mabilis lang. Bear means going up. Bear means going down and bull or bullish means going up. Yun lang naman yung term in terms of trend. Trend meaning saan papunta si price. So para malaman mo yung overall trend, i-zoom out mo lang yung trading view mo like what Coach Janice is doing. And if gagawa ka ng linya, pag gumawa ka ng linya kasi makikita mo, actually kahit di ka na gumawa ng linya, unang tingin mo pa lang malalaman mo na pababa ba siya o pataas ba siya. Ito, example nito, pataas siya. Kasi yung mga lower low, meron tayong 4 points. Dito sa line ni Coach Janice, meron ditong 4. Yung mga tumama ba, yung mga 4 na touch Swing low. point, Yeah, swing low. yan. Ang tawag dyan is mga higher lows. Higher lows kasi ito yung pinaka-low, yung sa unang-unang station, sa baba. Umangat siya, yung sumunod na low, yung second low na yon, hindi siya lumagpas dun sa unang low. Kaya ang tawag sa kanya is higher low. Higher low, meron tayong 4 na higher low. Ayan, puro higher low. Kaya, trend siya. Magkakaroon ka lang naman ng reversal kapag yung nasa taas na higher low, nilagpasan niya yung pangatlong higher low natin. 1, 2, 3 lang pala to. Okay, so 1, 2, 3, may one higher low, second higher low, third higher low. Yeah, okay. Yan, correct na. 3 higher low, ganyan. So yung 4, yung nasa taas, yung fourth higher low na yan, kapag yan lumagpas dun sa pangatlo na higher low sa baba, meron ka ng reversal, trend reversal na yun. Kasi hindi na siya, kumbaga, bin-breakthrough niya na, binasag niya na yung pangatlong higher low. Pero ngayon, sa example natin na to, obviously, it's an uptrend. Kasi, ayan, it's creating higher highs and higher lows. Yes. So, it's an uptrend. Yan ay Uptrend. bullish. Tarin mo yan, pagpababa naman yan, creating lower lows, lower high, kasi pabaliktad naman, then that's bearish. Yes. So, So, yung term na yun, ginagamit siya sa market sentiment. So, ano bang market sentiment ngayon? Tingin ng tao, tataas yung um, tataas yung price. So, the gold is bullish. So, another term for siya, uptrend, yun, bullish. Bearish, gets? Bearish, parang, ayun pala, dagdag ko lang, bullish, di ba, yung bull, meron siyang ganon, tawag doon. Yung horn, so pataas siya. Bullish, yun yung, para, baka nakalimutan nyo. So, bearish naman, bear. Ano nga ba yung sabi ng bear? Parang, paano yata kasi? Sabihan ko bakit siya sumusuwag bear. yung bull. Actually, Yun, sumusuwag kasi yung Bababa. bull, kaya pag sumuwag siya, it's going up. pataas. Kaya it's a bullish. Si bear Samantalang naman bear, pababa. ganun siya. Yes, correct. That's where the term come from. Yeah. Yun. Okay. And then, next is the liquidity. Yan, ito madalas naririnig ni Coach Joanna. Gusto mo sa yung liquidity.
liquidity, right? Eto, oh. Napaka-perfect ng example ni Coach ngayon pa. Ayan. Yung Ayan. liquidity, parang mag-draw ko ng isang straight line dyan sa taas. Yung Eto, oh. liquidity, is yun kung nandun, kung nasaan ang pera. In short. Yan yung, yun yung mga malalaking players, sa market, which we call whales, sila yung talagang kapag nag-buy or nag-sell, namumove nila yung market. Sila, yan, kapag sinabi, yan yung mismo line na yan, na pataas, yan yung Ito yung liquidity liquidity graph. graph. Oo, liquidity graph. Liquidity graph, meaning, nilalagpasan niya lahat ng SL ng mga taong nakabuy. Diyan. Kunyari pa, ito, pababa na tayo, right? Kasi usually yung liquidity graph na yan, reversal na siya, coach eh. Katulad niyan, pataas to. So lahat ng mga SL ng mga naka-sell, sell ba or buy? Lahat ng mga SL nila actually i-hit, yun yung liquidity. Kukunin lahat ng mga SL ng mga retail traders, yung mga nag-trade ng mga maliliit lang din na capital. And then, kukunin nila yun. Kukunin nila yung pera natin, in short. Tapos, pag nakuha nila yung pera natin, then, babalik na sila doon sa trend na kung saan talaga sila papunta. Normally, liquidity graph is a reversal. Yeah. Actually, singit ko lang din yung, yun, itong tawag dito liquidity grab or SL hunt. Tapos, dagdag ko lang din, yung term din na liquidity is, ibig sabihin din po niyan yun yung how quickly po at easy tayo makakapag-trade. Imagine sa Forex, di ba, dali natin mag-trade and if tayo ay kumita, di ba, with just short a few minutes lang makakapag-close na tayo agad ng trade. Very liquid. Marami kasi nagpa-participate. So, Volatile. pwede mo i-close din agad. Unlike kasi sa stocks, hindi masyado, 'di ba? Pag walang ganong naglalaro or walang big players, walang ganong movement. Nakaka-bore sa Philippine Stocks Exchange actually. Pero maganda po mag-stocks din for investment. But if you are into trading, Forex po talaga kasi napaka-liquid po dito. Ayun. So, yun, kaya liquid kasi marami pong buyers and sellers ang nagpa-participate. Kaya gumagalaw po yung presyo agad. Tsaka, ayun, next topic is slippage. Ayan. Ang Slippage. important page. Guys, slippage po is, subukan nyo pong mag-trade ng news bago mag-news. Testingin nyo lang, wag sa real ha, sa demo. Gusto kong maintindihan nyo yung slippage ng, yung ma-experience nyo ba. Kasi, baka pag hindi nyo to na-experience magugulat ka na lang sa real account mo. Ganito ang mangyayari. So, para lang may idea sila sa slippage, yan yung kagaya nung last news ay biglang bumagsak po dito. Kasi 'di ba kung naglagay ka ng SL around this area, yan, around this area, kasi sabi mo, okay, ako ay magbabay kasi feeling ko bullish yung bias, pero nagulat ka, nag-close yung trade mo here. You're expecting to lose only 1%, pero because nag-participate ka sa news, bago mag-news, nag-place ka ng order, nagkaroon muna ng slippage. Nagulat ka, ang talo mo 10% bigla. So, kahit ireklamo mo yan sa broker, hindi ka mananalo because kaya nga lagi sinasabi, wag tayo magte-trade on before news. Kasi maraming nakaabang diyan, maraming nagpa-participate. So, kung kunwari, kahit i-expect mo magko-close here, wala biglang babagsak 'yon or tataas kung ano man yung nangyaring slippage at matatalo ka ng mas malaki. Kaya ang sinasabi is kung magte-trade ka sa news, dapat after na ng news. Palipasin mo muna kasi masyadong volatile at, 'yun, ako naka-experience na ng slippage parang 3 times bago ko
nadala. Yan si Coach Joanna rin nagulat din lang siya, nag-chat siya One sa'kin, "Ano time, po yung nangyari? Bakit daw one gano'n?" time. So, Ayun. kasi So news trader din kasi ako. It happened once and that's it. You have to learn from there. You don't need to repeat it 2, 3 times. Pero yeah. pag matapang ka talaga din, or matigas talaga ang ulo mo, or usually kasi actually matigas ang ulo mo, pero kasi minsan kapag baguhan kasi talaga ikaw, coach, alam mo yun, there are things that you really don't know fully or you don't fully understand ano ba talaga yung consequence no, 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 Mm, no. mm. Yung And kumbaga experience kasi is the best teacher, 'di ba? So, 'yan madala ka muna. totoo. Ay, ba't And tumatawa si Sir Recto, oh, mukhang nakaka-relate si Sir Recto. Meron ka bang gustong Kasi i-share? na-experience ko na siya Philippines na yan, twice. ganyan ka. Ha? Na-experience ko na siya ng twice, kaya natatawa ako. Oh, 'di ba, nakaka-relate ba sila? 'Yun, kaya iwas natin 'yan, mag pla place ng order. Kasi nakikita ko yung iba, nag-aabang sila yung buy stop tsaka sell stop, 'di ba, like yung ginagawa kay Abdallah. Kasi yung kay Abdallah naman yung aming, scalper na mentor, nagpa-play siya ng buy stop, sell stop. So, kung saan man pumunta yung presyo, meron ng nakaabang. Puwede niyo siyang gawin sa news. However, ayan na nga kasi may slippage, gets? Kaya hindi mo po puwedeng pupuwesto kaagad bago mag-open ng news kasi malamang na mahagip mo na ang ano mo, mahagip mo na ang iyong SL, 'yan. Sana gets po ba nila? So it happens when a trade is executed at a different price than expected, usually in fast-moving markets, lalo na sa gold. It's normal but knowing how to manage it can help reduce potential risk. So kung kunwari gusto mo pa rin talagang sumugal sa news, if you have $1,000 or mas malaki, I suggest kuha ka muna ng maliit na fund, kunwari $20 lang willing mo to-risk for that news trading. Kung mali man yung ano mo, analysis mo, magka-slippage man, alam mo kung masusunog $20 lang. Ta's kapag tama naman yung analysis, dumobole yung fund mo, eh, di kita ka. Medyo ano siya, para siyang sugal ano, pero at least inanuhan mo siya ng risk management. Kumuha ka muna ng certain amount ng iyong big capital. Kasi ang risk po 'pag nagka-slippage ka, nangyari yan sa main account mo kung may $1,000 ka at yung expect mo na talo 'pag na-hit yung SL mo is $20, ang mangyayari niyan, magulat ka $100 yung natalo mo kasi nga nagka-slippage. So, to avoid yung ganitong senaryo, ang gawa ng mga news trader, kukuha lang sila ng certain amount. Para if ever mangyari 'to, yun lang ang maaapektuhang capital, na-protect mo yung main fund mo, 'yan. Gets? So, nakaano na tayo, Coach Joanna, naka-12 na tayo. Yes. Coach, sorry, I just wanna go back quickly doon sa liquidity kasi I just realized na baka kasi naman lang tayo ng example kanina. Actually, yung liquidity, hindi siya yung mahabang week na parang liquidity actually nangyayari yan every time, not only sa news ha. Yung liquidity kasi parang pag nakita mo sa taas, just look for the pattern. Kapag normally, magguguhit ka doon ng straight line, right? Tapos normally, meron kang expected na hanggang saan yung expectation mo na doon lang. Coach, ayoko kasi i-example yung mataas na line na yan. It was a mistake kasi hindi siya liquidity grab. Actually, most of it, I think it's just news. Hindi talaga siya yung totoong liquidity na we are getting day to day, not because of news. Yung liquidity kasi, okay. Yeah, yung liquidity kasi is yung ano, oo nga no, coach, may iba palang term, may iba May palang iba, meaning ng term ng oo, liquidity. Yung baka isang liquidity ma-confuse yung ka. nasabi mo na. Yes, so Oo, si yung si liquidity yung liquidity nasabi mo na. grab si liquidity Oo. grab,
para siyang si SL-han. Pero the liquidity na term, so yan basically kung gaano nga tayo kabilis kumita, yan. I mean, very magalaw kasi siya, parang ganyan. Volatile, oo. Volatile. Yung volatility ng pair and kung gaano mo siya kayang i-convert to cash. Kaya nga diba sinasabi Yes. nga nila na yung forex is a liquid kasi siya na asset, meaning pag nag-deposit ka, kaya mo siyang i-withdraw anytime, any day, kung gaano kabilis mo ma-liquidate yung assets mo, in Ayun, short. yan, tama. Yun yung Yun, yun. liquidity here. Like, for Kasi kanina, example, na-mention natin yung liquidity graph. Kasi sabi ko, wait lang. Kaya I was like stuck on that thinking. Kaya gusto kong i-correct na depende kasi sa meaning nung kung paano mo siya ginamit. Yung yes, liquidity graph, yun yung parang SL hand, yun yung nasa graph. Pero oo, yung word na liquidity here is just how fast you can withdraw your money and convert it to cash. yes. Yun yung liquidity na to. I just want to mention it kasi parang pili ko na mali ako ng example kanina dun sa term na liquidity na we intend to mention, which is this one. Yeah, thank you. Tapos dagdag ko lang din sa example yun nga yung cash, yun very liquid kasi kapag, gusto mo siyang i-spend 'di ba, makakabili ka agad ng, mga bagay. So, ang cash is highly liquid, madali mo siya i-dispose. Yung bahay 'di ba, meron siyang value pero less liquid kasi mahirap siyang ibenta, mahirap siyang ma-convert into cash. Si forex kapag tumaas yung value, yan nag-trade ka ngayon, mamaya puwede mo na yun agad i-withdraw. Gano'n siya ka-liquid. As in, today din yan, ito si Coach Joanna kaya ko sabi ano, makaka-relate kasi 'to everyday ginagawang alkansya ang ano, ang binary Ang option. Paymaya. 'Di ba? Ang Pagka Paymaya. trade today, withdraw agad kay Paymaya niya. Everyday yan. Sa binary, everyday I do this. Yes. So, mas liquid kay binary for me. Kasi, seconds lang, minutes lang, out ka na talaga. Yun. Yeah. So, Okay. let's proceed sa ating next topic. Last, ating bonus na topic. G? So, Kaya pa ba? kaya niyo pa ba? Basta 1 tayo o'clock sa na. oras. In-depth tayo ng onte here Kaya and nga. there. So we try our best to stick with the time more and more. Sige. Depende sa topic. Maybe 10 we can minutes chunk. na lang. So, hanggang 1 Mm-mm. o'clock. Kung ano lang yung makaya. Tapos, subukan natin ulit na, yun, bukas ulit. Ay, hindi. Wala tayong podcast bukas. Pero, magla-live na lang din ako. I'll try my best tuwing 11:30 na magla-live po ako. So, right now, check lang natin ang ating chart. Ano bang po pwede nating i-trade dito. And share ko lang pala, if hindi kayo nakapanood sa live ko yesterday, nagkaroon ako ng backtest po ng ng Manara. And ito medyo pahapyaw lang, ito nag-backtest ako ng Manara yung September 2 to 18, kinuha ko yung data niya tapos chineck ko kung ilan yung successful at ilan yung loss. Gusto ko lang kasi malaman kung magiging profitable ba talaga ako if ika-copy ko siya lahat. But if may proper risk management, kung magsi-stick ako sa risk to reward ratio na ganyan na 3% ang kita at 1% lang ang loss. So, gusto kong masagot sa sarili ko if I will stick sa ganitong strategy, I'll just use Manara sa pagte-trade. Pero ang ia-apply ko is talagang 1% lang per trade. Tapos ifa-follow ko yung TP niya na 3%, yung hindi ko siya dadayaan, hindi ko iko-close at 1% lang. Talagang i-ano ko siya, magsi-stick ako sa trading plan at aking napag-alaman na ano pala, yung nung September 78 yung losses, 49 yung wins. Ito kasi provided na given na hindi ko ina-analyze kung alin dun yung dapat i-trade. So kasi sa Manar is siyempre kailangan mo i-analyze kahit papaano. Pero what if hindi mo in-analyze? What if nangopya ka lang talaga? I realized na kahit pala marami kang loss,
tapos 49 lang ang wins mo, ikaw ay magiging profitable pa rin. Kasi alam mo, eto oh, so inano ko siya, tinable ko siya, chineck ko kung ano yung resulta niya and, sa aking pagba-backtest, pag-analyze, so kung meron tayong 48 na successful trades, that is equivalent to 169% gain. 169. Yung kung nag-risk ka ng $1 tapos ang reward mo is, ah, yun finalo mo yung risk reward ratio nila na ganito, yan. Yan yung 3.62 finalo mo yan. So kung nag-risk ka ng $1 at para kumita ka ng 3.62, so kapag i-add mo yan, that is a total of 169. So paano yun? 78 times ako natalo kung kinopya ko si Manara. Eh kung nagsi-stick ka sa 1% per trade, natalo ka lang ng $78. Pero ang kita mo is 169. Overall profit pa rin naman yun, 'di ba? So that is the importance of having a proper risk management. The proper, yung sticking doon sa 1 to 2% lang per trade. So para maging consistent yung talo mo per trade, magka-calculate ka ng proper position size. Kailangan ibabase mo po doon sa kung ilan po yung SL na nakaset. So hindi po porket sinabi ni sinabi ng training 0.01, 0.01 ka lang lagi. Kasi iba-iba nga po yung SL. So for example, ano ka, nakakita ka ng setup kay Manara na 7 pips lang, kunwari ang stop loss. So you can trade 0.01 kung sa standard account, kung maliit yung fund mo. Kapag naman nasa cent account, you can trade 1.42. Kapag naman nakita mong SL is 12, siyempre ang lot size mo 0.83. Kung nakita mong stop loss doon kasi nasa higher time frame. So sa cent account, 0.07 ka lang. Pero pansinin mo, yung amount at risk, it's fixed. So ito yung dapat yung maintindihan. Ang amount at risk should be fixed. 1 to 2% per trade. Yung iyong lot size, yan ang nagbabago-bago. Hindi yan dapat fix. So ang newbies usually nanghuhula lang ng ng lot size, ng position size. Kasi tinatamad mag-compute. Pero sabi nga nila, if you fail to plan, you plan to fail. Kaya kung hindi mo napagplanuhan magkano yung amount na matatalo mo, kung ano yung proper lot size, expect mo na you're gonna fail sa game na 'to. So ayun, we will discuss more about this, but yun, na-share ko lang na gusto ko ma-appreciate niyo yung value kapag sinusunod ka sa proper risk management. Matalo ka man ng ganyang time, so 78, puwede ka naman manalo nun. And then nung sinubukan ko i-record sa journal, 'yan, kung kunwari sunod-sunod kang talo, so dito makikita mo automatic nababawasan yung fund. So ire-record mo 'yan kung panalo or talo ba yung trade mo, automatic nagko-compute 'yan. Tapos dito naman ni-record ko yung mga wins, so sunod-sunod makikita mo naggo-grow 'yan. Ito kasi hindi ko siya kinapi-paste ng, base sa kung ano yung trade na pagkasunod-sunod kasi medyo magtatagal ako ng pagkuha ng result. Baka kung iisa-isahin ko pa. So ang ginawa ko lang lahat ng fail, nilagay ko rito, lahat ng gain nilagay ko rito, tapos ni-record ko 'yan diyan. So kapag magta-trade ka, ganito ang kailangan mong gawin, you have to record kung anong pair yung tinrade mo, kailan ka nag-trade, anong strategy, ilang pips 'yan. So ito hindi ko na kinompute muna, pero kapag magte-trade ka, you have to compute. Bakit? Para makita mo po kung ano yung, pair na, best pair traded mo. So para alam mo yun, okey mas magaling pala ako kay gold, mas magaling pala ako kay Euro USD. So dito sa kuha ko ng result, si USD/JPY yung best pair traded, worst pair traded is si NZD/USD. But kasi ano lang 'to, hindi ko dinownload lahat kasi ang hassle kasi kina-copy ko 'to per ganyan, eh. Hindi mo kasi siya ma export so inunti-unti ko siya. At
ito lang yung mga ginrab kong data, hindi pa lahat. So, yun, gusto ko lang kasing mapakita sa inyo how to use the journal and to check how to backtest your results. So, for example, meron kang sarili mong strategy, you can backtest it, i-record mo dun sa plan para malalaman mo alin yung nagwo-work, alin yung mas profitable. So, dito naman, all about Manara yung ginawa ko. So, yeah, let's check kung merong setup. Ang mataas po na winning rate is BAT tsaka butterfly. So, mas maganda si BAT. So, ito, na-hit na po yung TP niya. Pero if you want, mag-join here. Wait lang, uptrend po kasi to. So, sa rule natin kay Manara, magpe-place lang tayo ng buy order kapag nakikita natin na uptrend. So, kung nakakita tayo ng ganitong setup, sabi niya mag-sell tayo in BAT sell. So, if tayo ay magse-sell, medyo against po siya sa trade. Hindi tayo magte-take ng trade na ganyan muna. So, hanap pa tayo. We have 2 minutes na lang. Ito, downtrend. Euro GBP. Downtrend and ayun, hindi pa niya nahi-hit. So, I think, anong tingin mo dito, Coach Joanna? Pwede to, no? Pag umakyat here, tapos makakita tayo ng bearish candle, pwede natin itong pasukan. So, right now, this pattern is incomplete. Hindi tayo pwede mag-take ng trade pa rito, pero you can use this as your confluence. So, kapag po ito umakyat here, 0.842, yan, pwede tayo mag-trade dyan. I think kasi it is downtrend. Bakit ko nasabing downtrend? It's forming lower highs. It's forming lower highs. Pero yung main na nangyayari dito ay nagre-range po siya. So, ranging. So, what happens kapag po nandito sa area na yan? 'Di ba? Pag napupunta dito, nagba-bounce pababa. So, ngayon, kapag umakyat po siya dito, pwede ka mag-place ng order. Just don't forget to calculate po yung stop loss. Ngayon, paano mo malalaman kung ilan yung matatalo mo dito? So, isukatin mo. Gamitin mo yung napag-aralan natin. So, ano yan? Euro GBP. Puntahan natin sa chart. GBP. Euro GBP. GBP. Ginugulo na ako ng anak ko. Euro GBP ba yun? Ba't iba yung chart niya? Euro GBP, oh. Yes, ko. Gusto mo, coach, pwede bang i-filter yung lahat lang ng complete? Para para kapag nag-example ka na and it's a good trade, then they can also Yep. take it. Sige. Ang ingay nitong katabi ko na. Ito pala guys, if you want to check the complete po na pattern, ibig sabihin, ito yung na-hit na po niya yung point D. Okay, so, ayan. Complete, kumbaga ready na siya. Ready na na siya i-check. i-take. If you But- want to take the trade, ready na siya na use it as a confluence, as I mentioned before on our previous podcast also. Use Menara as confluence, meaning reference, parang ilan yung mga criteria mo to follow the trade. Like katulad ng ginagawa ni Coach Janice, pag trend is a friend, right? The trend is your friend. So kapag nakakita ka dito ng bearish, like ito, dapat pag tinignan mo tong map na to o yung graph, pag zoom out mo siya, kailangan pababa siya. Which is pababa siya. Okay. Pababa, Okay, that's check. one confluence. Number 2, nasaan Meron siya? Nasa structure. Kumbaga yung structure niya, nasa support ba siya? Nasa resistance ba siya? Yun Yes. yung sinasabi ni Coach na pag tinitignan mo ba, every time na nahihit niya tong line na to, nauuntog ba siya? Yun yung mga market structure. So, kapag tama ka pa din doon, tama pa din yung sagot mo na pag dumadating sa point na yon, nauuntog siya, bumababa siya. So, meron ka ng reference number 2. Tapos, marami pang reference dyan. Like, yun nga, yung sa support, sa resistance, yung itsura ng candle, or kung may pattern, which is ito si Menara, siya yung scanner natin ng pattern. So, siya yung reference number 3 mo na
based sa pattern, bababa siya. Yeah. So So, sabi dito, kumbaga, the more but you have, the more confident ka dun sa trade kasi mas malaki yung chance mo na tumama yung trade na yun. yes. Yun lang. So ito siguro maganda siya. Right now it's medyo hindi yung current setup niya hindi siya clear na downtrend. Pero pag zoom out mo nakikita natin downtrend siya. So dito nakita natin it's forming lower lows na. So puwede yata natin 'tong check 'tong i-observe natin 'tong setup na 'to, but hindi pa tayo magpa-place ng trade. Why? Kasi wala pa naman tayong nakikitang confirmation candle. So, diyan natin i-apply yung ating natututunan na candlestick patterns para tumaas yung chance na tama yung ating analysis. But if you will base nga lang dun sa main na rule, trend is your friend. So, sinabi niya mag-sell, downtrend. So, pwede 'to, posible. But wait mo lang po ito, ma-hit 'yun. And don't forget to calculate po ilang SL niya. So, medyo nagmumulit na 'tong mga anak ko kaya hindi ako maka-focus sa pag-a-analyze. Basta 'yun, siguro yung susunod na session, ang gulo na nila, kaya ako ay magpapasensya na. I think sa susunod na session yan, actually, we already overrun the time too, but we just use Menara to use it as a reference. Paano mo ba gagamitin si Menara? Kasi meron ka ng scanner, right? So you can use Menara as an additional confluence or additional reference para mas confident ka dun sa trade mo. So, ayan, na-example natin ni Coach. So, maybe next time, if we have more time, we will try to stick more dun sa ating schedule, no? And I really actually want us to have a live trading session din para makita niyo talaga how do we normally take our trades. Kasi when you're in here in the call, you would have the idea of like say, paano ba nagtitake ng call nagtitake ng trade si Coach Denise, then you would know, oh, okay, maybe I can use this kind of strategy as well when I'm planning my own trade. Kasi at the end of the day, what we want to achieve here is for you to learn, to be independent, to learn how to trade. And the more that you trade, the more confident you'll be. Kaya, yeah, that's the goal. That's the purpose of this podcast. And I hope na madaming natutunan yung ating mga viewers today. And we apologize that we just somehow extend the time a little bit, but we will be more careful sa time management natin next time. So yeah, stay tuned sa ating susunod na podcast. And yeah, thank you so much. Thank you everyone for joining. And yeah, let me pass the... Yeah, by the way, if in case po na gusto niyo po kaming i-reach out sa aming mga social media platform, we will message it we will post it sa ating link later. But for me, it's Joanna Maamong po. So I can share it sa chat room. Yeah. Feel free to message us in case you guys have any questions. Let me pass the closing spiel, right, to Coach Jenny. Thank you. Ayan. Thank you, Coach Joanna, at sa pagsalo sa'kin dahil may ingay na yung mga anak ko. Thank you din. Ang dami mo na-share na information and thank you din kay Sir Recto for joining us today. Tamang-tama, wala yung Thank ating you po. representative na si Coach Emma. So, pumalit si Coach Recto. Sir, ayan, balang araw, ikaw na isa magiging coach dito. So, turuan natin kayo na mabuti para pag wala si Coach Emma, di ba? Ikaw naman Soon. ang mag-share. So, yan. Thank you so much guys for joining sa ating podcast dito sa Zoom, pati sa mga nasa YouTube. And we will do this regularly na talaga. So ang goal kasi natin is to help you learn yung the skills, the terms, yung mga bagay-bagay na dapat yung matutunan para maging profitable po kayo sa trading journey ninyo. Na para kahit wala po yung kami, walang Manara, meron kayong na-develop na skill. So, ayun. Thank you so much, guys. Just follow me on my Facebook page, TikTok, and YouTube. And yun, we are hoping na maka-join kayo sa community namin. And next time, if you want na mag-Q&A tayo, mas gusto ko rin yung ganito, yung merong tayong mga student, may interaction, kasi iba yung
point of view, yung iba yung nasa isip din ng mga newbie. So gusto natin masagot yung mga questions ninyo. Yan, magkaroon tayo ng ganyang session. Thank you ulit. Coach Joanna, tomorrow, gusto mo ba or meron ka ring agenda? Wala si Coach Emma bukas. But ako, I am going to We can go Q&A or we will post later kung ano yung pwede natin i-set up. Kasi I think I also want this to be consistent because I really want to share the value. Right? I really want to put this kind of value sa mga members natin, and not only to the members but for anyone na gusto rin talagang matuto, because that's where you start. You need to be curious. So yeah, we will update you guys, and yeah, feel free to let us know in case you guys have any questions. And thank you so much for tuning in sa ating podcast today. And see you again on our next podcast, maybe tomorrow. But yeah, see you again next time, everyone. Usually, ang consistent Tuesdays and Thursdays, but we will try to do it. Yeah, ako, gusto ko everyday. But syempre, may mga works yung mga coaches natin. But kami, nila Emma, Joanna, Tuesdays, Thursdays, ko-commit namin yan. Thank you so much. Bye! Thank you. Thank you.